Direktor, ito lang, kasi lumalala po yung tensyon ngayon sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Nasa pangatlong araw na tayo nung palitan po nila ng bombahan sa isa't isa. At sarado po ulit ngayon ang Strait of Hormuz. Ano po ang epekto nito sa magiging presyohan sa susunod na linggo? Well, ang mga reports ho na lumalabas, though may effect pa rin naman yan, pero nominal na lang ho, Ma'am Chacha, yung announcement na yan kasi in the first place, matagal na hong walang dumadaan talaga doon. Wala hong tiwala ang industriya na hindi ka doon delikado sa lugar. So it's nil to halos none ang dumadaan doon. Okay. Kaya itong mga announcement na to, nominal statements no ho ito. So ang ano po ang epekto sa supply? Wala po. Ganun na rin po this week, last week, 2 weeks from now, wala hong epekto talaga. So ang nangyari ho, kaya ang magandang balita dyan, hindi ho nararatel yung ating oil market. In fact, ang nangyari nga ho, sa pagiging stable ng supply, na-maintain ho ang ating diesel na 4 na araw na may tinatayang rollback. That's nice. Mga abot siguro ito ng, sabi na lang natin, mga 2 peso rollback. Ang gasolina, alanganin pa ho, Sir Ted, Ma'am Chacha, baka zero or konting increase lang at ganon din ho sa kerosene. Ang atin lang hong sigurado dito, ang diesel, meron ho talagang mataas na ang tsansa na magkaka-rollback tayo. At itong mga nangyayari sa Iran-US, dahil nga pabago-bago sila. In fact, kahapon, nag-announce na naman si President Trump na ayaw na niyang ituloy yung atake sa Iran dahil gusto niya magkaroon ng tuloy ang usapan. I think may mga report pa na lumalabas na ginagawa yun para lalong pilitin si Iran na pumirma na sa or mag-agree na. Parang inaatake, tapos aatrasan para mapersa na, no? At dahil dyan, lahat ito, wala na hong gaanong, weary na yung weary yung market. Parang wala pang talagang klaro. Oo, that's okay. At So, least Yes po, Director. At least ngayon malinaw na wala na pong epekto itong nangyayari ngayon dun sa Middle East. Yun po yun. Kasi meron na rin tayong ibang bansa na kinukuhanan, meron lang hong konti yan, pero hindi na ho gaya ng una na isang araw umingkris ng $8 kasi wala na parang manhid na yung market dahil ang hinihintay na lang talaga it's really there's a peace agreement or none. Ganun na lang ho talaga ang market. Yung mga announcement nila ngayon wala na ho Parang it doesn't matter kasi wala din naman talagang dumadaan na doon halos kahit I think the only way to na bumalik uli at umepekto uli ang supply impact is kung magkaroon ng peace agreement. Pero yung mga manakanak mga statement nila, wala ho talagang impact na So, kumbaga yung speculative market dati-rate na kaunting kibot galaw ang presyuhan, ngayon po hindi na ganoon ang sitwasyon. Wala na, manhid na, Sir Ted. Ang hinihintay na lang ng market ngayon, yung talagang totoong impact, which is makadaan o hindi. Ngayon, wala ho talagang nagtitiwala na dadaan dun. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.